nakatali yon sa kanyang oath. When he took the oath as president, he said there that I consecrate myself to the service of the nation. So, ibig sabihin nun, ibinibigay niya yung buhay niya sa bayan. So, ibig sabihin nun, ang nagmamay-ari ng buhay niya ngayon ay ang taong bayan. So, kapag sinabi ng taong bayan na gusto namin mag-drug test ka, hindi ka pwedeng humindi. As president, as vice president, hindi ka pwedeng humindi. Kasi that is a question on your competency to lead. And to erase all doubts on your competency and your decision-making skills is just to do the drug test. Kasi wala namang rason kung bakit ka hindi. Sasabihin mo, pride, ayaw ko mag-give in sa inyong mga paninira sa akin. That's a very flimsy excuse for saying na hindi ako mag-drug test. Para matapos na, gawin mo yung drug test. At hindi yung klase ng drug test na ikaw yung magsasabi kung paano ko ito gagawin. No. This is a drug test na invested ang public. So it has to be the public who decides on how to do that drug test. As an example, noong sinasabi ng mga members of the House of Representatives na buang ako, lukaret ako, nung sinabi nila na kailangan ko mag-neuropsychiatric exam, ano ba sinabi ko? Sabi ko, oo, gagawin ko yan. Tapos nung sinabi ko, oo, gagawin ko yan, wala na silang sagot, diba? Tumahimik na sila. So I was waiting for them to set up the House of Representatives for me to take that neuropsychiatric exam para masagot na. Hindi pwede humindi ang President and Vice President sa drug test. And huwag siya mag-alala. Huwag siya matakot. Sasamahan siya. I'm sure sasamahan siya ni Senator Amy. Magpapadrug test din yon. Ako, kahit na konti na lang yung naiwan sa buhok ko, sige, magpapadrug test din ako. Huwag siyang matakot. Kasi para sa bayan naman yun eh. Hindi naman yun para sa yung sarili namin. Nakita ko na sinabi niya na hindi siya yan. No? And sa tingin ko it fits the profile of a drug addict na ginagaslight yung mga mahal nila sa buhay. Na kapag sinasabi nung mahal nila sa buhay, may problema ka, sasabihin nila na wala akong problema, ikaw yung problema. It's a very characteristic response of a drug addict. Ginagaslight nila yung mga nagmamalasakit sa kanila. Speaking of impeachment, may narinig ba kayo, ma'am, na possible sa Feb next year, push pa rin impeachment? Sa ngayon, wala akong naririnig na merong mag-file ng impeachment laban sa akin na sa susunod na taon. Pero, ini-expect na namin yan na mangyayari. Hindi man sa 2026, posible. Sir, yung angle mo ba? Ito yan, no? Hindi? Siguraduhin mo, ha? Kasi, wait, sir. Kanina pa ko worried na imuhang angle ba? Hindi? Mukha ako may double chin. Okay. Sige. So, ano yung sasabihin ko? For impeachment next year. Oo. Oo. Dahil nga, kaya nga sila nag-file ng una. Kaya nga nangyari yung pirmahan
People's Initiative. Kaya nga nangyari yung People's Initiative kasi gusto nila amendahan yung Constitution. Nung sumabog yon, nagkandaleche-leche, naging skandalo dahil ginamitan nila ng pera pambayad ang mga tao para pumirma, lumipat sila sa impeachment. Tapos sumabog yon kasi binayaran naman nila ang mga congressman para pumirma ng impeachment. Ang susunod ay meron na namang members ng Congress ngayon, both houses, House of Representatives and sa Senate na nagsasabi na kailangan naman amendahan ang Constitution. Lahat yan ginagawa nila para tanggalin ako sa 2028, sa posibleng kandidato sa 2028 presidential elections. So, hindi na kami magtataka kung merong magpa-file 2026, 2027, 2028 ng impeachment. Ang mahalaga is nakahanda yung mga abogado para sagutin yung mga mga allegations nila. Na hanggang ngayon, by the way, walang attachments ng evidence, ng pieces of evidence at all. Hiningi namin ang mga sinubmit ng House of Representatives na ebidensya doon na sumusuporta doon sa articles of impeachment nila. Wala. Hiningi namin ang attachment sa ebidensya nila, sa complaint nila sa ombudsman. Wala. Ang ginagawa lang nila ngayon, dahil hindi makaarangkada yung kanilang gusto na tanggalin ako as a candidate for 2028, ay doon na lang sila sa second na benefit kung ano yung ginagawa nila. Nagsisira na lang sila ng pangalan. You mentioned earlier in your speech na nabudol ka, was it a lack of judgment on your part or was there an act of deceit by the current administration? Diba kasi yung nabudol sa Ilocos, so Oo, talaga. Kasi alam mo yung may malis. Kasi alam mo yon, kung adik ka, tapos nakikita natin nagalawang adik ka, walang mali siya doon. Diba? Pero kung adik ka, tapos nagpipretend ka na hindi ka adik, may mali siya doon. Nambudol ka. Okay, nabibili. Ikapoy na gid siya. Grabe yun. Oh, Loni. Wala na? Wow, ni surrender. President this coming 2020, would you allocate budget in the IT industry? Oh, yes sir. Definitely. Yes sir. Kailangan natin ng malaking investment sa IT sector. So expected man kung magiging president in 2028, yan yung priority mo, yung sa IT industry. Diba na? Nagtatanong na siya ng plataforma eh. Ma'am. AI innovation will help this corruption? Oh yes, ma'am. Yes, definitely. I was a guest of the Philippine Chamber of Commerce, and that was the theme for their event. And I said that the ICT and AI can help curbing corruption. You know? Salamat pa. Surrender. Sunod na po. Mag-live po na sa 11. Ana. Last na lang from ICT Davao, one of the organizers. So, what is your message to our young builders na nag-build ng mga AI tools? Yes, I'm happy that they are interested in the AI technology, and I hope that their tools will
help improve the lives of our kababayan. Thank you so much, Vicky. Yay! Thank you.